mo sa iyong katabi, napakapalad mo. Dahil ako ang katabi mo. Amen? So, pakidala yung larawan ni Pastor. Wag na sa akin yung electric fan, sa kanila na lang. Pakilagay dito. Dahil second year anniversary, life anniversary, eternal life anniversary. Ngayon baka kayo ay nagtataka, buhay po ang kanyang espiritu at kaluluwa dahil nasa kanya ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? So awitin natin as we gather, may our spirit. As we gather. Sige po, gamitin mo sa pag-awit ay puso, hindi lang uso. Hallelujah. Ulitin mong muli, napakapalad mo dahil katabi mo ako. Alam mo, kailangan magkaroon ka ng rich person mindset. Kahit wala kang pera, basta sabihin mo, napakapalad mo at ako ang katabi mo. Dahil ang pagkakaroon ay mula sa wala. Sabihin mo, ang pagkakaroon ay mula sa wala. Kaya yung meron na hindi kinikilala ang pinanggalingan nung nasa sa kanya, hindi niya pakinabangan yun. Pero yung wala na alam niya na sa kakaunting nasa kanya, galing sa Diyos, dadami yun. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. At bago tayo umawit, naalaala ko, basta ikaw ay gumagalang sa mga kamanggagawa mo, naalala ko si Pastor Camilo at lagi akong nasa likod niya ng Diyos ng Himala. Kaya nung mamatay siya, ang request niya ako maglilibing sa kanya. At ganon din si Bishop Boy Ramos ng CBMAP. Lagi rin akong nasa likod. Hindi ko sila pinangungunahan, basta sila ang nangangaral, nasa likod ako. At tumutumba ang mga taong dumadalo sa kanyang conference. At bago siya mamatay, ang request din niya, ako ang maglibing. Pero nais kong makita mo, hindi po doon sa libing tayo nakatuon, kundi sa buhay na walang hanggan. Dahil ang katawan ay mabubulok, pero ang espiritu at kaluluwa ay walang kamatayan. At buhay naman ang ating pag-usapan. At dahil nga po ako ay gumagalang sa anointing, nung ang El Shaddai ay nagsisimula at napupuno ang Luneta at Rojas Boulevard, naging magkakilala kami ni Brother Mike Bilarde. At ang patutuon ni Brother Mike, siya ay naghirap. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, patungo ka sa pag-unlad. At hinamon niya ang Diyos, ito ang kanyang patutuong personal, hinamon niya ang Diyos sa natitirang 50,000 out of doon sa kanyang kayamanan. At ang sabi niya, Panginoon, ibalik mo ako sa kayamanan. At yung 50,000 natitira dahil na lugi siya sa kasino. At ang kanyang bituka ay 1/4 na dahil sa ulcer. Pero nakipag-usap siya sa Panginoon, etong 50,000 ibibili ko ng Biblia. At sa Araneta Coliseum, ipinamigay niya yung worth 50,000 na Biblia. Mula noon, iniangat siya ng Diyos. Kaya pag ikaw ay laging sumusunod sa mga lingkod ng Diyos, yung anointing nila, sabi nga ng Panginoon kay Moses, pumili ka ng 7 lalaki at yung bahagi ng anointing mo ilalagay ko doon sa 70. Amen. At si Brother Eddie, 1985 pa ako'y nakasunod na rin sa kanya. Brother Eddie Villanueva ng Jesus is Lord. Kaya nung magkita kami kahapon, ang talagang assignment ko ay dun sa harapan ng Luneta.
At doon ay umuulan, pero harap na harap. Pero dinala ko ng aser ay doon sa stage. Kaya ako ay nakapolo, lahat sila ay nakabarong at Amerikana. At nag-iisa ako doon sa gitna na nakapolo. Kasama ko yung ilang manggagawa natin. At pagkatapos ng gawain, linapitan ko siya at binulungan ko siya. At inakbayan ko siya. Sabi niya, matagal na tayo hindi nagkukwentuhan. Sabi ko, oo nga, alam mo ba na alagad mo ako? At siya napangiti. Kaya nais kong iyong maunawaan, if you desire to be used by God, continue in humility and meekness. Kababaan at kaamuan, yun ang tinitingnan ng Diyos. To this man I look, who has poor and contrite spirit and who tremble at my word. Ito ang titingnan kong lalaki at babae. Merong mapagpakumbabat, malumanay na espiritu na laging addicted sa salita. Itanong mo uli sa iyong katabi, nagbabasa ka ba ng Biblia? Once a year ba yan? O kaya nga, sabi ko, Panginoon, dinala mo rin lang ako sa stage na hindi dapat. Pwede po bang ako'y tawagin para makapagsalita? Lihim kong panalangin yun. At ito ang sasabihin ko kung bakit maunlad ang Jesus is Lord. At ang sasabihin ko ay sinabi ni Brother Eddie, yung Romans 10:9 and 10, na kung sino ang magsasabi sa pamamagitan ng kanyang bibig si Jesus ay Panginoon, kaya marami silang miyembro dahil sinasabi nila si Jesus ay Panginoon. At ito naman ang nakita ko. Pag ako ay tinanong, saan ka sumimba? Sa biyaya ng Diyos. At pagkasimba ko't may nagtanong, saan ka galing? Sa biyaya ng Diyos. At sa biyaya ng Diyos, mabiyaya. Amen? Kaya kailangang iyong paniwalaan ito from walang imposible sa Diyos, Jesus the Gospel, and then ang pangatlo ay El Shaddai, ang pang-apat ay Jesus is Lord, at ang panlima, biyaya ng Diyos. Revival Church. At idineklara ni Bishop Eddie kahapon ang revival season na matagal na nating linalakaran since June 28, 2001. Spark of Revival, sinabi sa akin ng Banal na Espiritu sa Dragon Hotel sa Hanoi, Republic of Vietnam. At doon nagsimula ang revival. And then last February, ang sabi niya, prepare for an blessing. Yung 2001 spark, yung 2023 a blessing, revival. At idiniklara ni Bishop Eddie kahapon, this is the day, October 14, that a mighty Spirit, Holy Spirit revival is now here. Amen. Hallelujah. Sabihin mo, kabiyaya, mabiyaya tayo. Amen. Amen. Hallelujah. So bago ang mensahe, tatawagan ko si Sister Cathy dahil siya ay maglalakbay para kumuha ng mga pagpapala sa Australia. Tinatawagan ko si Mami Alita. So tabihan mo si Pastor Kenneth at ikaw naman, Mami Alita. Ngayon sasabihin ninyo, pambihira itong bishop namin, patay na yung... tingnan po natin sa 1 Thessalonians 4:18. Tingnan natin kung patay nga si Pastor Kenneth. Salita po na, bakit malabo ang mukha? Yung ilaw, ay medyo itagagilid mo. Alam nyo, pakinabang ang pagkuha ng Diyos kay Pastor Kenneth dahil sa kanyang bangkay, sumumpa ako sa Diyos. At ang sinumpaan ko, hindi po ako titigil ng pananalangin at pag-aaral ng Biblia hanggat hindi ko nakikita ang biyaya ng Diyos sa mga taga-biyaya. Ano ang sabi po sa verse 14? Verse 14.
Basa, for we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Verse, yung kasunod na verse. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive, ano po ang sabi, and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Yun pong asleep, ang ibig sabihin, nasa paraiso ang mga naunang namatay sa atin. Wala po sila sa Memorial Park. Yun lang katawan ang nasa nakalibing, pero ang espiritu at kaluluwa ay buhay. Kasama ng Panginoon sa paraiso. Kaya magpakaalam ka na sa Panginoon at nasa gayon, pag namatay ka at lahat naman tayo mamamatay, nasa paraiso ka agad. Kaya dito makikita po natin, sa pagbalik ng Panginoon na tayo buhay, ang unang makakaharap ng Panginoon, yung mga nauna sa atin, nasa likuran niya tayo. Amen? At ito ay iyong paniwalaan. Maniwala ka o hindi, kung ikay maniniwala, panalo ka. Kung hindi ka maniniwala, ay dadaling ka para maniwala ka. Ay mabigat yun, yung paniniwala na sapagkat laging tandaan mo po, ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes. Mamaya pa po yung mensahe dahil ang banal na espiritu ang namamahala sa mensahe. Sa Ecclesiastes 9:10, ano po ang sabi? At ang sabi po ron ng Haring Solomon, Ecclesiastes 9:10, whatever my hand find to do, I will do it with all my might, for there is no device, work, or wisdom in the grave that I am going. Bakit alam ni Solomon na siya papuntang libingan? Kaya kailangan alam mo, papunta ka rin libingan, pero yun ang daan patungong langit. Kaya hindi dapat katakutan ng kamatayan. Ang takot lang ay sa Diyos. At kaya may magandang pamana si Pastor Kenneth dahil nabuhay siya sa verse 9. Mga lalaki. Ano po ang sabi? Live joyfully with Cathy. Hindi. Live joyfully with Alita. So sabi rito, live joyfully with the wife whom thou lovest all the days of the life of thy vanity, which he hath given thee under the sun, all the days of thy vanity, for that is thy portion in this life, and in the labor from thou takest under the sun. Ano raw ang portion, ano raw ang mana mo, lalaki, ang iyong asawa. Kaya wag mo nang pagalitan pa. Tingnan mo ulit ang iyong katabi kung ikaw ay kasama mo ang asawa at sabihin mo mula ngayon, hindi baling magalit ka sa akin, hindi na ako magagalit sa iyo. Amen. Nakukuha niyo po. Ayun po ang susi. Kaya si Sister Alita, kahit anong atake ng kaaway, hindi magtagumpay ang kaaway dahil si Satanas ay talo ng kaaway. Always remember, Satan is a defeated foe. Kaya huwag mong katatakutan si Satanas, ang takot lang ay sa Diyos. Amen po ba? Kaya dito ay ating idadalangin si Sister Cathy sa kanyang pagpasyal sa Australia. At laging tandaan natin, we have 4 security guards watching and securing us all the days of our life. Alam niyo ang pangalan ng security guard natin? Number 1, grace. Number 2, truths. Number 3, goodness. Number 4, mercy. Hindi mo yan makakalimutan. Ang pag-aalaala sa mga salita, ano ang grace? Letter G. Ano ang truth? Letter T. Ano ang goodness? Letter G. Ano ang mercy? Letter M. Kaya pag inisip mo, GT, GM.
Hello? GTGM. Grace, Truth, Goodness, and Mercy. So, ipatong natin ang kamay natin kay Cathy. Halika, Evangelist Magda. Hindi, isama natin si Pastor Kenneth. In the mighty name of Jesus, everything is a revealed story. And history is guaranteed and always for your glory. So here is your daughter, Cathy. And Father, I remind you of what her husband has done while living and serving you. And you have a promise, and I believe that promise shall continue on up to the 4th generation of Kenneth. So in the mighty precious name of Jesus, you are always with her and with the 2 kids, guarding them with your grace, with your truths, with your goodness, with your mercy. So they will be always preserved, spirit, soul, and body. And all of us gathered today, we are all preserved, spirit, soul, and body. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, everyone shout amen. Amen. God bless. Okay, God bless. So awitin na natin as we gather, may your spirit. Hallelujah. Sabihin mo, ang buhay lang, kaamuan at kababaang loob. Habang wala ka pa, lalo kang maging maamo at mababa ang loob. Huwag mong titingnan ang pera, ang tingnan mo'y Diyos na pinanggagalingan ng pera. Amen? Huwag mong tignan ang masamang ugali ng asawa mo, ang tingnan mo'y ang Diyos na nagpapaganda ng ugali. Huwag mong pakiramdaman ang kirot na iyong dinaraanan, laging tandaan mo ang Diyos ang nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Amen? So focus on God always. Amen? At makikita mo na igagather ng Diyos ang kaniyang mga anak na mababa ang loob at maamo, na kahit ituwid ni pastor ay nakangiti pa rin at nagpapasalamat dahil pag pinuna ang mali mo, ibig sabihin may umiibig sa iyo. Hindi ka ibig na mapahamak. So awitin natin as we gather. Hallelujah. As we read, as we gather, heart begin to worship. May be blessed. We'll be blessed because we came Him. We'll be blessed because we came. As we gather, may your spirit works within. As we gather, may we glorify your name. Knowing will that as our heart begin to worship, may be blessed because we came Him. Will be blessed because we the steadfast love of the Lord never ceases. He says His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness.
The steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. He says, His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. New every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Nalulungkot ako sa mga kapatirang umalis sa biyaya ng Diyos. At ang kalungkutan ko, hindi nila alam na may malaking gagawin ng Diyos sa biyaya ng Diyos. At dahil sila'y nagsialis, ang ibig sabihin ay marahil hindi sila kasama doon sa gagawin ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang laging aking panuntunan sa paglilingkod, pag may umalis, 10 ang ipapalit. Amen? May isang pamilyang napakayaman sa Green Hills at ako ay, ang sabi niya, Pastor, aalis kami buong pamilya. At sabi niya, watch out, maraming aalis pag-alis namin. At sabi ko, sige. Binasbasan ko siya, aalis daw. After 1 month, bumalik, walang sumama. Nakukuha niyo po? Kaya magpatuloy ka sa biyaya ng Diyos dahil kung saan ka itinanim, doon ka uunlad. Doon ka lalago. Amen? Salita po ng Diyos yan. Where you are planted, there you will be blessed. Hindi po yan sa mga ngaral, yan po ay sa kapuspusan ng banal na Espiritu na dinadala tayo sa kababaang loob. Sapagkat ang salita ng Diyos hindi hinahatulan, tinatanggap, at isinasabuhay. Hindi maunawaan ang salita ng Diyos hanggat hindi isinasabuhay. Dahil yung nangangaral na isabuhay na niya, kaya puro imposible na ang patutuo. Bakit? Dahil may buhay na karanasan. Kaya sabi nga ng Panginoon, kung sasampalataya ka at sasabihin mo sa bundok na ito na lumipat, ito ay susunod kung hindi ka mag-aalinlangan at pagkatapos niyan, wala nang magiging imposible sa iyo. Isang himala, wala nang imposible. Wala ka ng pangangambahan, wala ka ng katatakutan dahil ang mga himala ay gawain ng Diyos. Kaya huwag kang magsarili. Sabihin mo, huwag kang mananatiling nag-iisa. Do not be all alone because in aloneness, maraming mga katatakutan. Pero kasama mo ang matatakutin, lahat tayo ay tatapang. Sabihin mo sa iyong katabi, alam kong matatakutin kang katulad ko. Sabihin mo sa iyong katabi, alam kong duwag kang katulad ko. Pero sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, tayo ay magsisitapang. Sabihin mo, magsisitapang. With boldness, courage, and bravery, there will be nothing impossible for each one of us. Amen po ba? Hindi po pera ang hahanapin, Diyos po ang hahanapin at ang pera ay bubuntot sa iyo. Kaya yung iba hindi maging maligaya dahil pera ang hinahanap, hanapin mo yung Diyos at ang pera ay hahanapin ka. So tayo na po sa mensahe, aming Ama, Diyos na napakabuti. Ikaw po ang aming tinatangkilik
At bawat isa, ikaw ang kilanlin at ikaw ang laging hangarin na kami ay haplusin mula sa aming puso at hanggang sa aming buong katauhan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mensahe mo dahil ang simbahan ay iyo at ang banal na Espiritu ang tagapagturo. Sa iyo ang kalwalatian, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. So magsiupo po ang bawat isa at tatanungin ko kayo, kapag ikaw po ay nagutom, ano ang unang iisipin mo pag ikay gutom? Kumakalaman sikmura. Gusto mong kumain. So sino ang masusunod? Ang Diyos o ikaw? Ikaw ang gutom eh. Alangan naman Diyos ko, subuan mo po ako. Ikaw ang kumakalaman sikmura eh. So ikaw ang magpapasya. At ang isang napakaganda, si Jesus ang ating isipan at ikaw at ako'y bahagi ng kanyang katawan at ang iniisip ng Panginoon siya ang magsasagawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. It is the mind of Christ that is mightily guiding us every day. Muli, banal na Espiritu, matuto ang bawat isa na hindi sa pinag-aralan, hindi sa sipag at tiyaga, kundi sa pagpapaubaya lamang sa iyo. Matuto sila para hindi sila mapagod at manghina sa pangalan ni Jesus. 3 malalaking salita. Sabihin mo, number 1, profession. Pangalawa, confession. So dun muna, yung pangatlo, pag nakauwi na kayo. So yun pong profession, ang salitang Tagalog ay malinis na hangarin. Ang isa pa rin, nung tingnan ko sa English-Tagalog dictionary, ang isa pa rin meaning ng profession ay pagkukunwari. Itanong mo sa iyong katabi, malinis ba ang iyong hangarin ng pagkaupo mo dyan o nagkukunwari ka lang? Naririto ka ba dahil may uutangan ka pagkatapos ng gawain? Yun po ay pagkukunwari. So you are professing as though you are a believer pero ang hinihintay mo ay makakain ng libre. Tahimik uli. Maganda po ang kumain na malinis ang puso. Dahil anuman ang kainin natin, ipinagpasalamat natin sa Diyos, inaalis ng Diyos ang sakit. Kaya wag mo nang titingnan, kumain ka na naman ng ganito. Nagpasalamat ako. Dahil sabi ng Biblia, ang sumasampalataya sa Diyos, sa Panginoon, makainuman ng lason, hindi mamamatay. Ba't ka naman ikamamatay mo ang litsong baboy? Ikaw na may sumasampalataya at nanalangin bago kumain. Amen po ba? Kaya nais kong makita mong mabuti, dapat alam mo ang iyong sinasabi sa iyong bibig. Dahil kung anong sinasabi mo, yun ang mahihikayat palapit sa iyo. Pag sinabi mong, nako, maha-high blood ka, huwag mong paniniwalaan yun, i-cancel mo agad yun. Amen? Sapagkat hindi nakaka-high blood ang pagkain pag ipinagpasalamat mo bago ka kumain. At huwag mong ipatutuo na kaya ka hindi nakadalo ay dahil masakit ang iyong tuhod. Ay kung yun ang magiging dahilan ko, hindi ko alam kung bakit biglang namagayo at nagkabukol yung likuran ng aking paa at ako nag-isip at naumpog pala yun. At ako'y nag-isipan, sabi ko, salamat sa Diyos at nakakapagsapatos pa rin ako dahil mataas ng 1 centimeter sa sapatos. So, ang pagpapasalamat mo ay yung mga bagay na kabutihan ng Diyos. Amen? Amen? So, laging tandaan mo, hindi kalungkutan ang kamatayan. Kaligayahan yan sapagkat nauna sa atin yung ating katulad ng aming anak. Mapalad siya, dito may babayaran kang electric bill, marami kang babayaran. Pero salamat dahil inihanda ng Diyos ang kanyang buhay para ang kanyang pamilya
ay hindi mapatulad sa pamilya ng kaibigan ni Elijah at kaibigan ni Elisha. Mga balo ng lingkod ng Panginoon. At ang sabi ng balo sa Saripat, ang sabi ni Elijah ay paghanda mo ako ng pagkain at ako ay kakain. Dahil pag sinampalatayanan ng propeta, uunlad ang sumampalataya. Amen? 2 Chronicles 20:20. At ang sabi ng balo, wala po kaming ipakakain sa inyo dahil kakatiting na itong natira. At ang sabi niya, ako muna ang pakainin ninyo. At nung pakainin si Elijah, pinagpala niya sa pamamagitan ng salita. The most powerful prayer is the prayer of faith, and prayer of faith, you declare the word of God. Amen. Iyong ipapahayag ang salita ng Diyos. Kaya nung ipahayag ni Elijah, dahil siya'y sumunod sa propeta, sa loob ng 3 taon at kalahating tagtuyot at taggutom, hindi nagutom ang mag-ina. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, ikaw ba ay mareklamo pa rin hanggang ngayon? Ikaw ba palagay mo sa iyong sarili, napakagaling mo? Ang pagmataas, ibinababa. At ang mapagpakumbaba, itinataas. At ang nakahalumbaba, paliligayahin. Amen? Nais kong makita mong lagi, gusto ng Diyos na ikay maaliwalas ang mukha at nasa gayon, madali ang pagdaloy ng mga pagpapala. Nababalam dahil ikay nakasimangot. At pag ikay laging nakangiti, ano po ang sabi ng Biblia? Salita po ito ng Diyos. A merry heart doeth good like a medicine. A broken spirit cause rheumatism. Hindi totoo po yan. Pag ikay laging malungkot, naku, mahihiwi ka. Pag ikay laging malungkot, wala ang makikita mo lagi kalungkutan. Pero pag ikay maligaya sa Panginoon, ipakikita ng Diyos ang mabubuting bagay. Kaya ang sabi niya, ako ay nalulungkot sa inyo dahil ayaw ninyo akong alalahanin at pasalamatan, mabubuting bagay ang ibinigay ko sa inyo. Kaya tingnan mo ang iyong katabi, lagi kang magpasalamat sa Diyos dahil ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. At si Elisha, ang sabi niya, dumaan siya sa kanyang kaibigang pamilya at umiiyak yung balo. At ang sabi niya, namatay na ang iyong lingkod, propeta din. At nag-iwan pa ng mga utang. Propeta, nag-iwan ng mga utang. Alam niyo ba na si Elisha for 24 years ay may sakit? Pero nung mamatay siya, yung bangkay ng isang sundalo na napabagsak sa kanyang bangkay na buhay. Biblia po ito. So hindi kasalanan yung pagdaan sa sakit. Pero wag mong hangarin. Amen. Magpakaligaya ka lagi sa Panginoon. Ialis mo ang isipan mo sa paghatol sa mga ngaral sapagkat hindi hinahatulan ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos, pag iyong hinatulan ng mga ngaral, higit ka pa kaysa Diyos. Kaya nga sabi ni Santiago, sino ka tao upang hatulan ang kapwa-tao mo? Ikaw ba ang nagbigay ng salita? Ikaw ba ang nagbigay ng utos? Ang Diyos lamang ang may karapatang humatol. Amen? Kaya ang ating karapatan lamang ay tanggapin ang salita ng Diyos at ito ay sundin at gawin. At makikita mo, katulad ko, kayo ay magiging maunlad at pinagpala. At ang kaunlad at pagpapala, ang titulo ng mensahe, ano ang titulo? God, Good and Blessed Life. Ang buhay po natin mabuti at pinagpalang buhay. Pinalaya tayo sa sumpa ng sakit, sa sumpa ng kahirapan, sa sumpa ng kamalasan, at inilipat tayo sa buhay na pinagpala mula nung araw na tayo maborn again at mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Kaya kailangan ito ay alam mo. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ito ay alam mo. Kaya dito ay makikita po natin, anuman ang nangyayari, tanungin mo ang katabi mo, umiibig ka ba sa Diyos? Tanong mo, umiibig ka ba sa Diyos? At ang umiibig sa Diyos na tunay at totoo, nagbabasa ng Biblia. Tingnan mo ang iyong katabi, nagkakabisa ng mga talata. At idinadalangin lagi ang pastor. Salamat sa 5 amen tungkol sa pastor. Kaya ang pastor, gaganda ang ugali pag idinadalangin ng kongregasyon. Amen.
Kaya nga, pag masama ang ugali ko, ang ibig sabihin, may responsibilidad kang ipanalangin mo ako para gumanda ang aking ugali. Amen? At makikita mo, pag idinadalangin mo, gaganda ang ugali ng ating mga pastor. Paano gaganda ang ugali namin? Nananalangin ka at hindi humahatol. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya nais kong makita mong mabuti. Sabihin mo, nais ni Bishop na makita mong mabuti. Good and blessed life. Mabuti at pinagpalang buhay. Yan po ang disenyo ng Diyos at yan po ang plano ng Diyos. Na ikaw at ako'y nasa mabuti at pinagpalang buhay. Ngayon, paano ka lalakad doon? Bakit kaming mag-asawa at ang aming mga anak ay nagpatuloy sa mabuti at pinagpalang buhay? Alam nyo ang sikreto ng katotohanan? Itanong mo sa iyong katabi, sabihin mo, alam mo ba ang sikreto ng katotohanan ng good and blessed life? Salamat at kayo'y tahimik. Sa Exodus 20, verse 12, ito po ang sikreto. Ano po ang sabi? At ang sabi po doon, Exodus 20, verse 12. Igalang mo't mahalin ang iyong tatay at nanay. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Parangalan mo ang iyong tatay at ang iyong nanay upang ang mga araw mo ay maging mahaba habang nasa lupain ka. Kaya dito makikita po natin, kung hindi ko minahal ang tatay at nanay ko, kung hindi ko minahal ang lolo't lola ko, kung hindi ko minahal ang tiyo at mga tiya ko, at ang aking asawa ay ganun din, mahal na mahal niya ang tatay at nanay niya at lolo't lola niya. At mahal ko rin ang aking biyanan. At dahil sa pag-ibig ko sa aking biyanan, yung pag-ibig po, lagi kami nagkukwentuhan. Dahil marami siyang alam tungkol sa medicine. Kaya pag ako ay dadalaw kay Sister Alita, magkukwentuhan kami about medicine. At nung ako ay manugang na niya, nakikipagkwentuhan pa rin akong mainam. Kaya nung mamatay ang mag-asawa ay may pamana. Bakit? Dahil lagi kaming nagkukwentuhan. Tingnan mo ang iyong katabi. Leadership is an influence. Ang pamumuno ay nasa iyong mabuhusay na impluensya. At nung siya'y namatay siya sa aming bahay. Bakit siya ay mahilig na kasama kami? Dahil kita nila na kami umiibig sa kanila. Kaya kung ibig mong maunlad ang iyong buhay habang wala kang trabaho ngayon, balikan mo ang iyong tatay at nanay saan mang naroroong probinsya. Amen? Ano ang sabi? Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Ngayon, ano pa ang isa? Yung tanong ko sa inyo kung iniibig ninyo ang Diyos, sa Romans 8:28, ano po ang sabi? Ang sabi po doon, sa Romans 8:28, for all things work together for good to them that love the Lord and is called according to His purpose. Lahat ng nangyayari, kabiguan o tagumpay, pagdaan sa sakit o kalusugan, pagdaan sa kakapusan o sa kasobrahan, dahil iniibig ko ang Panginoon, sa ikabubuti ko yung aking pagkalugi. Sa ikabubuti ko yung pagkawala ng trabaho. Sa ikabubuti ko na wala akong pensyon mula noong ako'y magretiro. At dahil wala akong pensyon ng Diyos, ang aking mana,
At kailanman hindi ako nagkulang dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat ng mga bagay na kanyang likha. Kaya hindi ka magkukulang kapag ikaw ay laging umiibig sa Panginoon. At ang umiibig sa Panginoon, laging nagbabasa ng Biblia. Hindi po ito pagandahan ng boses. Ito po'y pagandahan ng puso. Ang tinitingnan lagi ng Diyos ay puso, hindi ang ating tinig. Uulitin kong muli, puso. Hanggat may yabang tayo, hindi tayo maiangat ng Diyos. Kailangang laging ay pagmamalaki natin ay ang Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, ating tignan pa ang isang napakahalagang katotohanan sa Psalms 91 verse 16. Sino raw ang may mahabang buhay? At ang sabi po doon, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Sino po kaya itong bibigyan niya ng mahabang buhay? Iurong po natin sa verse 91, verse 14. Ano ang sabi doon? Because he had set his love upon me. Sino raw ang bibigyan ng masagan at maunlad na buhay? Yung itinuon ang kanyang pag-ibig ay sa Diyos. Amen? Because he had set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high because he hath known my name. At ang sabi sa verse 15, ano po ang sabi? He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble and I will deliver him and honor him. Kaya, pag may problema, ang tatawag ay Diyos. Jeremiah 33:3, call unto God and He will answer you and show you great and mighty things. So the answer of God to our prayer is vision of what He intend to do. Amen po ba? Kaya kailangang ikaw ay mahal mo ang iyong asawa. Kayong mag-asawa dapat ay nagmamahalan. Amen? At kailangang ikay magalang sa iyong tatay at nanay. At ang isa pa, ang sabi, humingi si Solomon sa 1 Kings 3. Tingnan natin sa 1 Kings 3. Ano po ang sabi? Doon sa verse 7. Inyo pong isapuso ito at isulat mo sa notebook mo. And now, O Lord my God, Thou hast made Thy servant king instead of David my father, and I am but a little child. I know not how to go out or come in. Verse 8. And Thy servant is in the midst of the people which Thou hast chosen, a great people that cannot be numbered nor counted for multitude. So napakarami nung pamumunuan niya. Give therefore thy servant, ano ang kanyang hiningi? An understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad, for who is able to judge this thy great people? At ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? And the speech, the prayer request, please the Lord that Solomon had asked this thing. And then, ang sabi pa rin ng Panginoon sa sa susunod na talata, bibigyan kita ng mahabang buhay. Tingnan natin yung isa pang talata. At ang sabi ron, behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. Verse, yung kasunod, at ang sabi po doon, and I have also given thee that which thou hast not asked, both riches. Hindi niya hiningi ang kayamanan, ano po? And honor, so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. At ang sumunod na talata, and if thou wilt walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. Good and blessed life. Mabuti at pinagpalang buhay. Mag-zero in na po tayo kung nais mong maging
mabutit pinagpala ang iyong buhay. Hindi po ito tumitingin sa pinag-aralan. Hindi po ito tumitingin sa koneksyon. Hindi po ito tumitingin sa dami ng ari-arian o sa dami ng pera. Ang tinitingnan po ng Diyos ay ano po ang sabi doon. Makikita po natin na kailangang ikaw ay dumadalangin at kailangan tingnan mo ang iyong katabi. Alam mo ba kung ano ang kayamanan mo? Ang kayamanan mo yung iyong pamilya. Ulitin ko, nasa salita ng Diyos, your reward is your children. Amen? Your heritage is your children. Nasa Psalms 128 po yun, pero hindi na natin titingnan. Pero ngayon ating tignang mabuti. Sa Deuteronomy 6 verse 5. Ito ay wag na hindi mo unang gagawin. At ano po ang utos ng Diyos sa Deuteronomy 6:5? At ang sabi po dito, love the Lord thy God. Amen? And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. Hindi po pa hapyaw, hindi po pa imbabaw, kailangan pong ikaw ay taimtim na umiibig sa Panginoon. Amen? At pag ikaw ay taimtim na umiibig sa Panginoon, kahit na dumaan ka pa sa pag-uusig at kapighatian, ang sabi ni Joseph, takot na takot ang kanyang mga kapatid dahil si Joseph ang pinakamakapangyarihan, pangalawa sa paraon sa buong daigdig ng panahon niya, ay siya ay ginawa ng masama ng kanyang mga kapatid. Kaya sila ay takot, nakaluhod sila. Dan sabi niya, mga kapatid ko, huwag kayong lumuhod. Yung inyong masamang ginawa sa akin ay gamit ng Diyos para sa ikaliligtas ng maraming tao. Amen? Kaya kung ikay nakaranas ng kasamaan, magpuri ka sa Diyos dahil may gamit ang Diyos doon sa pagdaan mo sa iyong kabiguan. May gamit ang Diyos sa pagdaan mo sa pagtaas ng blood pressure. At laging tandaan mo, you will know Jesus while you are passing through high blood. Huwag mong pakinggan ang pintig ng iyong dugo. Sabihin mo, Panginoon, ikaw ang dakila kong manggagamot at ikaw ang may likha sa akin. Huwag sa doktor agad ang takbo. Kailangan ang takbuhan agad ay una ay Diyos. Humble thyself, come to God. Amen? Ay pag ang punto mo lagi ay sa doktor, ay sayang naman ang pagpapala na buhat sa Diyos. Maraming nasasayang na pera. Amen? Kaya nga, ang sabi ko, Panginoon, kailangan walang masayang sa pera mo dahil ang pera ko, ang may-ari ay ang Diyos at ang pinanggalingan ay ang Diyos. Kaya walang dapat na masayang na pera. Sabihin mo, walang dapat na masayang na pera. Amen? Kaya kailangan iniibig mo ang Panginoon. Itanong mo nga sa iyong sarili, katabi kung iniibig niya ang Panginoon. Anong sabi? Yan po ay ang kabuuan ng pag-ibig with all thine heart, buo mong puso. Buo mong kaluluwa. Ibig sabihin, lagi mong iniisip ang Diyos. Amen? At buong lakas na iniibig mo ang Diyos. Tingnan natin yung kasunod na verse. And these words, which I command thee this day shall be in thine heart. So, itong aking mga salitang iniutos sa inyo ay dapat ay nasa inyong puso. At paano mananatili sa ating puso yung salita ng Diyos? Verse na kasunod. And thou shalt teach, para hindi mawala yung salita ng Diyos, ituro mo sa mga anak mo. Sabihin mo sa iyong katabi, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Kailangan ang bukang bibig natin dahil sa Diyos, napakabuti ng Diyos, dahil sa Panginoong Hesus, dahil, napakabuti ng Diyos sa atin. Amen? Sa kabiguan, salamat, Panginoon, at may ginagawa kang pag-aangat sa aming buhay. Amen? Sa kalugihan, salamat, at meron kang pagdadalhan sa amin sa malapad na lugar. Because in our hopelessness, trust God and He will bring you to a large place. Yung ating kawalan ng pag-asa, that is the time na iaangat ka ng Diyos dahil umaasa ka lamang ay sa Diyos.
Amen po ba? And nais ng Diyos na tayo ay maging masunurin sa Kanya at para hindi mo makalimutan ang salita ng Diyos, anong sabi? Ituro mo. Kanino ituturo? Ako kaya at ang aking asawa ay nagturo sa aming anak. At ako'y naniniwala na the best teaching is not by word but by life. Ang pinamagkagandang pagtuturo ay ang ating buhay nakikita yung ating ituturo. Madali kasi ang magturo eh. Turo ka lang ng turo. Magbago ka. Hindi pwede eh. Baguhin mo muna ang sarili mo, mababago ang iyong mga anak. Nakukuha niyo po. Ay, laging ang gusto mo, mabago ang iyong mga anak. Eh, ikaw naman hindi nagbabago at ikay napakaingay pa rin. Sa Quezon ay napakalinggal. Ano yung linggal? Puro laging ang boses ay akala mo eh. Kaya nga, ang tinayuan ko noon, pag sabi ko, pag ako'y magagalit sa bahay, ako'y magagalit sa malakas na pabulong. Ano ba kayo? So, hindi maririnig ng kapitbahay. Nakukuha niyo po. Ay kaya, ginagalang kami ng aming kapitbahay dahil hindi alam na kami rin ay nagtatalo. Eh bakit naman iyo pang ipapatutuon na kayo nagtatalo at ilalagay mo pa sa Facebook? Kaya, laging tandaan mo, ang pinaniniwalaan ng taong nakikita sa iyo, uunlad yun. Pag ang nakita ng tao, ang kabuhayan mo'y pinauunlad ng Diyos, lalo kang uunlad. Amen? Sapagkat ipakikita ng Diyos na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Amen? Hallelujah! Hindi po maliit ang ating pananagutan sa pagdating sa pananalapi. Milyon-milyon po yan. Pero dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat ng kayamanan at ang buong lupa ay balot ng kanyang kayamanan. Amen? Kaya kayo'y kinakapusabi ng Panginoon dahil hindi kayo tumitingin sa akin at hindi kayo tumatawag sa akin at hindi kayo umaasa sa akin. Tumawag kayo sa akin at gagawin ko ang lahat ng kabutihan sa inyong buhay. Amen po ba? So dito makikita po natin, dito po tayo magsisiruin sa Ephesians 6 verse 1. Kaya tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon dahil buhay ninyo na magtiwala sa inyong magulang sa pananampalataya o sa pananalig. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. So who is your parents in the Lord? Those who are in the fivefold ministries, the apostles, the evangelists, the prophets, the teacher, and the pastor. Susundin mo sila at wag mo silang sasalungatin. Pag nagturo, pansinin po natin ang Panginoong Jesucristo, bago nagministeryo ang Panginoon, 30 years old. At habang siya ay bata pa, he was identified as carpenter. At pag naalala ko, yung mga karpentero, pag may trabaho, napakaaga gising na. Pero maraming Kristiyano, walang ginagawa, tanghali pa rin gumising. At pag gumising, wala pa rin ginagawa. At pag gumawa, pagod agad dahil hindi sanay gumawa. Nakukuha niyo po. Kaya nga, pag nakikita ko yung mga, lalo na yung mga gumagawa ng bubong, anong tawag doon? Yung ano yun? Hindi, yung sa bubong. Yung may tawag doon eh. Latero, napakatindi po ng latero dahil yung init ng yero, ay pagbaba nun ay talagang hingal yon dahil sa sobrang init. Pero napagtitiyagaan nila yon. Pero maraming Kristiyano walang tiyaga. Professor, maraming Kristiyano ay professor. At marami ring Kristiyano ay confessor. Hello, lakas ng boses. Pero laging walang pera. Hello.
Nakukuha nyo? Dahil ang kulang ay yung pangatlo. Activate what you profess. Activate what you confess. Isabuhay mo yung iyong pinaniniwalaan. Isabuhay mo yung bukang bibig mo na ang Diyos ay napakabuti. So nabuo, profession, confession, activation. Isabuhay mo lang ang salita ng Diyos. At wag mo nang pagtakhan pa sasabihin mo, totoo kaya yun, isabuhay mo at matutuklasan mong totoo itong sinasabi ko sa iyo. Amen po ba? Laging tandaan mo po, pag ikay maligaya sa Panginoon, magiging malaki kang magbigay. Ang hindi maligaya sa Panginoon, ang pinupulot ay barya katulad ko noong araw. Na ako'y nasa dating relihiyon, abay alam ko talaga kung magkano yung dudukutin ko dahil alam ko na yon at ang aking pinagkakaloob pag dumaan na yung plate, kung ano ang barya. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat kung gusto mong yumaman, lakihan mo ang iyong offering. Mukhang aapat ang naniniwala. So riches and wealth is only obtained through offering. Tithes and offering. Wala pong ibang paraan. Dahil kung paano ang buto ng mangga itinatanim para ito ay tumubo, ang pera itinatanim din para ito ay tumubo at lumago at bumalik sa iyo ng siksik, liglig, pikpik at umaapaw. At pag natuto kang magbigay at palaki ng palaki ang pagbibigay mo, paunlad ng paunlad ang iyong kabuhayan at makikita mo na maraming tao ang nahihikayat sa Diyos dahil alam niya kung ano ang iyong pinanggalingan at pinagdaanan, pero ibang-iba ka na ngayon. Sabihin mo, ibang-iba ka na ngayon. Kaya dito makikita po natin, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tingnan natin sandali, ang Panginoong Jesucristo, bata pa ay maalab na sa salita ng Diyos at maalab na sa buhay niyang relasyon sa kanyang ama. Sa 2 Timothy 3:1, si Timoteo kaya maunlad, tinuruan siya ng kanyang lola at ng kanyang nanay. This know, 3:1. This know also that in the last days perilous times shall come. Verse 2. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. So ano raw ang huling panahon? Magiging masuwayin ang mga bata sa kanilang mga magulang. At hindi na marunong magpasalamat at walang kabanalan. Anong kasunod? Nangyayari na po ba? Without natural affection, truth breaker, false accusers, incontinent, fierce despisers of those that are good. Traitors, high-heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Having a form of godliness, na matindi po ito, but denying the powers thereof. From such turn away. So ikaw na po ang titingin kung dapat mo bang kasamahin pa rin yung dati mong barkada. Pag ang iyong dating barkada ay dinadala ka pa rin sa huwisyo at sa bisyo, ay iwan mo yon. Sa 1 Timothy 1, ano po ang sabi, verse 7. At ang sabi po doon, kailangang ito tayo. At ang sabi po, sa 2:7, 1 Timothy 2:7. 1:7, 1 Timothy 1:7. 2 Timothy 1:7, sorry. At ang sabi po dito ni Pablo kay Timoteo, ano po ang sabi? At ang sabi po sa 2 Timothy 1:7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ano raw ang nasa atin nung tayo'y araw na ma-born again? Ano raw?
spirit of power, love, and sound mind. Espiritu ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng matinong pag-iisip. Eh bakit po kaya nangyari yun? Tingnan natin sa verse 1. At ang sabi po doon, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God according to the promise of life which is in Christ Jesus. Nasaan daw ang pangako ng buhay? Nasaan daw yung blessedness of life in Christ Jesus? Verse 2. To Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Verse 3. Thank God which I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day. So dapat ay nananalangin kaming mga lingkod ng Diyos at idinadalangin pangkalahatan, Panginoon, paunlarin mo po ang lahat ng tagabiyaya ng Diyos sa lahat ng mga outreaches. Lahat po ay maging maunlad, pinagpala, at paligayahin mo po ang bawat isa. At ano ang sabi sa kasunod na talata? At ang sabi po doon, I thank God whom I serve from my, yung kasunod na talata. At ang sabi po sa verse, greatly desiring to see thee being mindful of thy tears that I may be filled with joy. Kasunod na talata, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother. Paano raw siya naging matibay si Timoteo? Dahil sa lola niya. Mga lola, patibayin ninyo ang inyong mga apo. Amen? Ano ang sabi? Which dwelt first in thy grandmother Lois. Si Lois Aleta. Hindi pala, si Lois na lola ni Timoteo. Ano ang kasunod? And thy mother Eunice. Yung lola, ang talagang nagtuturo dapat, lola at nanay, hindi ang tatay. Dahil ang tatay ay abala sa mga paghanap ng inyong ikabubuhay. Amen? Kaya sabi ng Kawikaan, sundin ninyo mga anak, sundin ninyo ang batas ng inyong tatay at sundin ninyo ang mga utos ng iyong nanay. Saan galing ang utos ng nanay? Sa batas ng tatay. At ano ang batas ng tatay? Magpakaalam kayo sa Diyos. Amen po ba? Kaya dito makikita natin yung mga anak ninyo ay sumigaw ng amen kung yung mga anak ninyong nasa abroad nagpapadala ng tithes dito. Wala yata. Sumigaw yung mga anak na miyembro dito ng biyaya ng Diyos Binyan na nasa abroad nagpapadala ng tithes and offering. Yun, purihin ang Panginoon, may 3 sumigaw. Amen? At bakit sila nagpapadala? Dahil sila hinubog ng Diyos sa biyaya ng Diyos, Christian Fellowship Binyan. At pag ang iyong mga anak ay tinuruan mo ng katotohanan tungkol sa Diyos, pagtanda nila, hindi ka nahihingi dahil apaw ang mga biyaya at pagpapala dahil sila ay nasanay. Si Moses ay papatayin nung panahon niya lahat ng batang ipinanganak, inutusan ng Paraon dahil nga dumadami ang mga Hudyo. At ang sabi ng Paraon sa mga midwife, pag merong nanganak, lalaki ang inianak, patayin agad ninyo. At ang sabi ng mga midwife, hindi po namin maabot yung mga nagsisilang ng mga bata, matitibay po ang mga babaeng Hudyo. At nakakapanganak na bago kami nakadating. At talagang nagpupuyos dahil natatakot ang Paraon na baka dumami ang mga Hudyo at maging kalaban pa niya sa pagdating ng araw. Kaya lahat ng bata kailangang patayin. Di ba nung panahon ni Herodes, pinapatay din ang mga batang lalaki. Pero ang Panginoon hindi nila naabot. So ngayon si Moses, nagiliw, mga nanay, pag ipinanganak ang iyong anak, dapat ikay magiliw doon sa anak mo. Amen? Nung siya isilang, napaka-liit, kasya lang sa kahon ng sapatos. Pero minahal ko siya. Bakit?
Dahil alam ko na siya'y bigay ng Panginoon at meron siyang dakilang gawain. At sa kauna-unahang pagkakataon, doon ako nakapag-ayuno. At ako'y halos mahilo. At ang aking pag-ayuno, tanghalian lang. Dahil hindi nga ako sanay, umiikot na ang ulo ko. At nakarinig ako ng boses. Pag ikaw ay masunurin sa banal na espiritu, maririnig mo ang boses. Ang sabi niya, iuwi mo na. Ang sabi ng may-ari ng Binyan Doctors, hindi po ako papayag. Ang inyong anak mamamatay. Sabi ko, iuwi ko po. Ang iyong anak mamamatay, iuwi ko po. Hindi po, dapat 35 days sa incubator. Dahil kulang po ng timbang at kulang po ng araw. Iuwi ko po. Hindi po. Hindi ako pipirma. Ang sabi ko, Doktora, pumirma ka o hindi, iuwi ko ang aking anak. At ang naging incubator ay ang aking pananalig is incubator is our faith and my tiyan. Malaki ang tiyan ko. Mas mainit pa kaysa incubator pag yapos siya. At dinala ko sa isang doktor sa bandang isa pang bayan dito sa Laguna. At ang sabi ko, ang amin pong anak napakaliit. At ang sabi niya, ay maganda nga ang ginawa ninyo, sir. Yun ang mga doktor na hahanapin mo, may tiwala sa iyo. Amen? Dahil ang mga doktor, ang unang tanong, ano bang nararamdaman mo? Kaya ka nga doktor, di ikaw ang dapat makaalam nung nararamdaman at nung kagagamutin doon sa nararamdaman mo, hindi naman yun ang dapat gamutin yung nararamdaman mo, kundi yung pinanggagalingan ng karamdaman. Amen? Kaya pag ikaw ay madasalin, ang Diyos alam niya kung saan ka dadalhin. Amen? At ikaw ay uunlad ang pagkakilala sa Panginoon dahil makakaranas ka lagi ng himala. Amen? Laging mararanasan mo himala at pagpapala at ikatutuwa ng Diyos na ikaw ay nagtitiwala ng hustuhan at lubusan sa iyo. Kaya nga po, nais kong makita natin, sino raw ang nagpaunlad kay Timoteo? Ang lola at ang nanay. Ituro mo yung mga babaeng katabi mo. Sabihin mo, pananagutan mo ang iyong apo, ang iyong mga anak at ang iyong mga apo. Sino may pananagutan sa mga anak at apo? Lola at nanay. Purihin ang Panginoon. At pag inaalagaan mo sa Panginoon, so, nakita ng nanay ni Moses na napakaganda ng kanyang anak. At ang sabi niya sa kanyang anak na babae, gumawa tayo ng maliit na balsa at ilagay natin itong batang ito dahil napakaganda ng batang ito at meron itong magandang hinaharap. Dapat ganun ang pagtingin mo sa iyong anak. Sabihin mo, napakaganda ng hinaharap ng aking anak. Amen? Hindi yung magsasabihin mo, pambihira ang iyong tatay. Ikay naiyan ako, hindi naman bibigay ng pera. Huwag sabihin mo, maganda ang iyong kinabukasan, magkakapera yung kanyang tatay. Amen, hallelujah. Tutustusan ng Diyos. Amen po ba? At nung makita niyang maliligo ang anak ng paraon, inilagay niya sa tubig ang balsa. At kung paanong nakita ng nanay ang kagandahan ni Moses, nakita rin ng anak ng paraon. Aba, napakagwapong bata. Bakit nakita'y gwapo? Idiniklara ng nanay. Amen. Hallelujah. Kaya kung ibig mong makitang gwapo ang iyong mga anak, iyong ideklara. Huwag mo sabihin masama ang ugali ng iyong anak. Iyon ang mangyayari. Pasama ng pasama. Sabihin mo, napakaganda ng ugali ng aking mga anak. Amen. So you are prophetically declaring what is the Word of God at makikita mo, magiging gwapo nga ang iyong anak at maunlad sa lupain at magaganda ang iyong mga anak na babae. Nakukuha niyo po. At ano ang nangyari? At dahil nga inampon ngayon ng anak ng paraon, at ang sabi doon sa katulong, kumuha ka nga ng mag-aalaga. At ang nag-alaga, nanay din. Nakita mo ang kapangyarihan ng Diyos? Ang nag-alaga kay Moses, nanay niya for 5 years, naturuan ng kanyang nanay si Moses on who God is. Because the learning time is the first 5 years. Natutunan niya, ang Diyos ay buhay at totoo dahil itinuro ng kanyang nanay. Amen? Mga lola at nanay, magturo kayo sa inyong mga anak. Amen?
Obey the law of your father, but obey the commandments of your mother. And that commandments is from the law of the Father, na kayong mga anak ko ay magiging maunlad, kayong mga anak ko ay magiging lingkod ng Diyos. Kaya ang sabi ni Joshua, pumili kayo ng inyong pagpapasyahan mula ngayon. Sino ang sasambahin ninyo? Ang mga Diyos-Diyosan ng mga Amorita? O ako, ang sabi niya, maglilingkod ako at ang aking buong sambahayan sa buhay na Diyos. At sumunod si Noah at pamilya lamang niya ang naligtas sa baha. Kaya mga kapatid, ikaw ay mabiyaya. Ikaw ay pinagpalang lubos-lubusan. Ang gagawin mo lamang, heto po ako Panginoon. Itong buhay na ito iyo, buong buo ay sa iyo. Sabihin mo nga, heto po ako Panginoon, ang buhay ko'y sa iyo, kaya buong buo na sa iyo. Kaya dadami ang intercessor. Kaya kakaunti ang intercessor dahil laging kapo sa pera. Pero kung ikay mag-aalab sa tunay na intercession, so sobra ka sa pera. At ikaw ay laging nasa prayer mountain. Dahil sa prayer mountain, doon tayo kakatagpuin ng Diyos. Dahil ang kayamanan ng Diyos ay nasa prayer mountain. Pero marami ang hindi mahilig dahil ang hilig nila ay ang kanila lang ibig ang masusunod. Kailangan po ang masusunod lagi ay Diyos. At pag ang Diyos ang nasusunod, ano ang mangyayari? Lahat po tayo ay uunlad at magiging matagumpay na matagumpay. Kaya mga kapatid, a good and blessed life, ituro mo ito sa iyong anak. Mga tatay, ipakita mo na mahal mo ang kanilang nanay. Mga nanay, ipakita mo sa iyong mga anak na mahal mo ang kanilang tatay. Kaya nga po, wala akong pwedeng gawing halimbawa kundi ang aking pamilya. Amen po ba? At lahat ng tatlo naming anak, tinuruan kong magmaneho. At salamat sa Diyos at tinularan nila ako sa pagmamaneho. Dahil nung araw, sa isang hanap buhay, nagpapaligsahan kami sa pagdadrive. At yung isang trabaho ko, napakagaling mag-drive. Nagkakambyo siya, hindi tumatapak sa clutch, tuhod ang ginagamit dun sa cambio. Sabi ko ba, grabe ka bro. Sabi niya, sanayan yan, sanayan. At dumating sa punto ng aking pagmamaneho, gabi na, at nawalan ng clutch. Biglang bumigay. Sabi ko, Panginoong gabi, paano ito? Mag-drive ka kahit walang clutch. Natutunan ko yung nakita ko doon sa kaeskwela, sa aking ka-opisina. Kaya basta mabuti ang nakita mo, tularan mo. Amen? Hallelujah. At minsan galing kami sa gawain sa Kabanatuan at ang dala naming sasakyan, nawala ng preno. At ano ang unang gagawin? Ang unang isipang natural ay dalhin sa mekaniko. Pero kinausap po ang Diyos, acknowledge God's first and hear His voice. At sabi niya, i-drive mo kahit walang preno. Kaya mo yon? At ang natakot na yung mga bata, sabi ko, ako ay pauwi, wala kaming preno ng iyong mami. At ang sabi ng banal na espiritu, bantuan mo lang ng bantuan ng fluid. So kumuha ako ng fluid, para banto ako ng banto. Nakarating ako ng bahay na wala ang takot nila dahil naroon na kami sa bahay. Amen? Ang Diyos po'y napakabuti. Ang imposible, ang paraan para makilala mo ang Diyos. Pag walang-wala ka, doon mo makikilala ang Panginoon na siya ang pinanggagalingan ng lahat. Amen? Pag ikay nagkakasakit, doon mo makikilala na ang Diyos ay ang dakilang manggagamot. Amen? Kapag ikaw ay inaaway, doon mo manahimik ka, doon mo makikilala na ang Diyos ang gaganti sa nangaaway sa iyo. Amen? Kaya laging Diyos, sabihin mo, laging Diyos. Laging Diyos. At ang lahat ng ang isip ay nakatuon sa Diyos, dahil kung hindi ito totoo sa akin, sasabihin ng Diyos, alis ka na dyan, hindi ka tunay. Dahil ang isip ko'y laging nakatuon sa Diyos, kaya bantay sarado ako at ang aking buong angkan. At bantay sarado din kayo, hindi man kayo naniniwala, pero mararanasan din nyo ang paniniwala. Amen po ba? Kaya nga kung hindi ako naniniwala sa Diyos,
Ako'y pupunta bilang speaker sa isang anniversary sa Bahrain, sa Manama, Bahrain. Eh bakit naman bagong-bago yung eroplano? Ba't namatay at nasunog yung isang makina? At sabi ko, Panginoon, ba't naman ako'y mamamatay ay sa dagat? Pwede naman po sa bahay. At hindi naman ako takot mamatay. Bakit po sa dagat pa? Ang sabi ng boses. Alam mo agad ang boses ng dyablo. Hindi bali, meron ka namang insurance, malaki, 4 million. Hindi ko tinanggap yun. Basta against the word, cancel it. Amen. Ang sabi ko, hindi, buhay ako, buhay ako. At ang sabi ng banal na Espiritu, bababa ang eroplano sa Bangkok. Eh daming bansang magkakatabi, but eksakto sa Bangkok bumaba. At sabi niya, pagtapak mo, nakikinig lagi ako sa boses ng banal na Espiritu, kaya ang naririnig ko, lahat ng tagabiyaya ng Diyos ay yayaman. At ang mayayaman, makinig kayong mabuti, ang mayayaman ay mapagpakumbaba at maamo at maganda ang ugali. Tingnan mo sandali. Dahil ang mayayaman ay hindi po naaaburido. Ang mayayaman hindi po nagrereklamo. Kaya mula sa wala, para yumaman ka, huwag kang maaburido. Amen? At ang sabi ng banal na Espiritu, pag tapak mo sa Thailand, angkinin mo at i-claim mo, Thailand is for me. At tinapakan ko dahil malayo ang pinaglagyan ng eroplano dahil nga sunog. At tiningnan ko, nako, sunog nga, ba't hindi kami nag-crash? Dahil may pangarap ang Diyos. Kaya dumaraan ka sa mga panganib dahil may pangarap sa iyo ang Diyos. Amen. Kaya dumaraan ka sa pagkakasakit dahil may pangarap ang Diyos. Itadtad ako ng bukol, buong katawan. Walang doktor na humipo sa bukol, kusang na tuyo. Tadtad ako ng galis mula bewang hanggang singit. At ang asawa ko, salamat at mahal na mahal yung baho ng galis. At siya linis ng linis. 4 years na meron akong galis dito, tadtad po ito. At pagkatapos, dahil hindi ko tiningnan yung galis, patong ako ng patong ng kamay dahil ang sabi ng Panginoon sa sumasampalataya, magpapalaya siya ng mga demonyo, papatong niya ang kamay sa may sakit at ito'y gagaling. Patong lang ako ng patong. Kaya ang bahay namin sa probinsya sa Tayabas, punong-puno ng mga tao, hinihintay ako, akala mo'y espiritista ako. Dahil bawat patungan ko gumagaling at ito po'y totoo. At bakit gumagaling? Dahil naniniwala ako na ang Diyos ang dakilang magagamot kahit ako ay may mga galis. Amen po ba? Kahit ako ay tadtad ng bukol, nangawala yung bukol. At isang araw, nasa Canada ako, iprinay ako para sa kagalingan. Sabi ko, pambihira itong evangelistang ito. Wala naman akong nararamdaman. Ang tiyan ko, mas malaki pa kay Pastor Kenneth. 44 ang bewang ko at ang timbang ko more than 200. At sa eskolta, nahulog ang piso ko at akin dadamputin. Abay, ako'y hingal. Sabi ko, ano ba ito, Lord? Mamamatay na yata ako. Ang unang naiisip mo ay kamatayan agad. From that time on, umayat ako. Bakit? Dahil naidalangin ako nung ebanghelista sa Vancouver, Canada. Mismong bayaw ko, nadalubhasan doktor. Sabi niya nung nasa prayer mountain kami, Greg, malapit ka nang mamatay. Bakit kuya? Ay napakalaki ng tiyan mo. Pero hindi ko tinanggap. At kusang lumiit ang aking tiyan at kusang bumaba ang aking timbang. Sabihin mo sa pagmataba, papayat ka rin. At pagpayat, sabihin mo, tataba ka rin. Amen? At pagtapa ko sa Thailand, inangkin ko at sabi ko, Diyos ko, sinusunod kita, inaangkin ko ang Thailand para kay Jesus. That was 1997 May, 1998, nasa Thailand ako, nagmi-mission. Amen po ba? Kaya mga taga-biyaya, mabuhay ka na mabiyaya. Amen, mabuhay ka na nasa biyaya at saan ka man pumaroon, biyaya ng Diyos ang mag-aalaga sa bawat isa sa atin. Mabiyaya! Mabiyaya, mabiyaya. Ako ay ako dahil sa biyaya ng Diyos. Sabihin mo, ako ay ako dahil sa biyaya ng Diyos. At ang biyayang regalo sa akin ng Diyos ay hindi na sayang
sapagkat ako ay mas masipag kaysa mga kasamahan ko. Sabihin mo, mas masipag ako sa mga kasamahan ko. Hindi ako, kundi ang biyaya. Amen. At pag ikaw ay nabuhay na masipag dahil sa biyaya, magkakapera ka, kaya yung walang pera, iyong hahamunin at ang midweek ay magkakaroon ng miyembro. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, good and blessed life. Na ikaw at ako ay dapat maniwalang lagi na ako'y pinagpala ng Diyos at ito ay todo at umaapaw. Ito ay todo at umaapaw dahil gusto ng Diyos na ako ay ulo at hindi buntot. Ibig ng Diyos na ako'y laging nasa ibabaw, hindi nasa ilalim. Kaya mga taga-biyaya ng Diyos, I now prophetically declare to everyone present and even those who are online, in the name of Jesus, you are all blessed by the grace of God. You will prosper. You will be rich and wealthy by the grace of God in Jesus Christ's name. And everyone shout, Amen. God bless you all.